may dalawang medyo nakakaistorbo na mga news articles na nakita natin on social media. Isa yung pag-aresto ng isang tao na di umano'y nag-threaten sa ating Pangulo. Ang pangalawa ay ang palasyo daw ay nag-iisip na o kinokonsidera ang pagkakaso ng sedition at treason doon sa ilang mga former officials, former military officials or officers na sa rally noong September 21. So bakit dapat nababahala tayo dito sa dalawang pangyayari? Sinasabi parati ng Korte Suprema na mayroon tayong karapatan magsalita at magpahayag. Kaya yun ang una at dapat nananaig na rule. Ngayong araw na ito, may dalawang medyo nakakaistorbo na mga news articles na nakita natin on social media. Ang isa yung pag-aresto ng isang tao na di umano'y nag-threaten sa ating Pangulo. Ang pangalawa ay yung news item na nagsasabi na ang palasyo daw ay nag-iisip na o kinokonsidera ang pagkakaso ng sedition at treason doon sa ilang mga former officials, former military officials or officers na sa rally noong September 21. So, sa ngayon ito lang po yung topic na mapapag-usapan natin in the limited time, pero magla-live pa po ako later on pagka on the way to my meeting. Kung kaya't pasensya na po, hindi ko po mapapaunlakan ang ibang mga katanungan na wala dun sa ating pinag-uusapan. Alright, sa Inquirer ngayong araw na ito, teka, ilagay natin dito sa screen Sa Inquirer ngayong araw na ito ay mayroong yan. Kita na ba? Ayan. Mayroong article na nagsasabi, October 7, tama ba tayo? Yesterday pala po, yesterday. Ayon dun sa headline, Palace eyes sedition, treason lapse versus people behind failed coup attempt. Okay. So take note of the words, sedition, treason, people behind failed coup attempts. Okay, palasyo talaga. Ang nagsasalita ay ang ating Palace press briefer, si Attorney Claire Castro. Sabi niya, we will study what exactly transpired in the event so that if there are people that need to be made accountable, then they should be charged. So ano yung sinasabi dito? Although the headline already says Palace eyes sedition, ang sinasabi ni Attorney Claire Castro, and to be fair to her, ay pinag-aaralan pa lang kung maaari silang to be made accountable. Ayon kay Castro, alam na daw ng Pangulo na there was a small group of people na nag-suggest na mag-withdraw ng support ang military. Okay? Yeah. So, a small group of people suggested that the military withdraw their support from their commander-in-chief. So, at the same time naman, sinabi ni General Browner na wala naman daw sumusunod sa military, at sinabi din ni Attorney Claire Castro that the public should not be worried about these destabilization attempts. Tapos tinalakay din na mayroon di umano na meeting nga between retired military officers and General Browner, at ang purpose lang daw ay to reiterate or confirm na ang military ay committed to the constitutional order. Kakaiba yung mga salitang ganyan. Alright. So the facts are these. Kita natin ng konti. The facts are these. A small group of people na nawagan doon sa military, hindi na nawagan, nag-suggest, kasi yun yung term na ginamit doon sa news accounts, suggested that the military withdraw support. Pero ang tinawag na sa kanila doon sa mga news items ay coup plotters. Okay. Bakit mali yan? Unang-una, hindi pa natin alam kung mayroong tinatawag na coup.
So, how do you define it? Mayroon po kasing batas, nasa Revised Penal Code na coup d'etat, a crime called coup d'etat. At mayroon dito na proposal to or conspiracy to commit coup d'etat. Dahil sa dalawang pahayagan ngayon, ang nakasulat dun sa isang pahayagan nga ay the Palace ay sedition, treason raps versus people behind failed coup attempt. However, hindi po maliwanag exactly bakit sila tumitingin na dito. Unang-una, nakita natin na ang definition nila dun sa yung act na kinoconsider nila na na isang krimen o possible crime ay when a small group of people suggested to the military to withdraw support from the commander-in-chief. Ito ba ay posibleng maging krimen? Ang sabi naman ni Attorney Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, tinitignan pa nila, pinag-aaralan nila ang possibility nito. Ngunit, mixed messaging yung nandun sa Inquirer kasi sinasabi din ng Inquirer na, ayan, para makita ninyo. Sinasabi din ng Inquirer na ito ay already pinag-aaralan yung pag-file ng reklamo. Ang tinitignan pa lang ngayon ay kung itong mga ginawa will constitute a crime. Ang crime na sinasabi nila dito ay supposedly coup d'etat. Ngunit ano ba ang coup d'etat? It is a sudden and violent attack. Okay? Yan yung definition. Hanapin natin. Alam ko nilabas ko na yung na yan eh. Yan. Hi kay Mirabel Ular, kay Nine. Sabi ni Ma'am Nine, mga law bender yung mga yan, pagkukunwari lang yung pinag-aaralan. Sabi ni Pabibo, mga trolls ni Bonjing Tampi Romualdez at Litsa Frog, todo, manggulo sa mga pati pinklawan at dilawan, double time sa pag-aasar, lalo na po si Boying Remulia. Okay, sige. Ito. Ang definition ng coup d'etat under Article 134A of the Revised Penal Code is a swift attack using violence, intimidation, threat, strategy, or stealth. Okay. So, kung may nagsuggest ng withdrawal of support, does that constitute a proposal or conspiracy to commit coup d'etat? Ang maliwanag na nakikita natin dito ay malaki yung possibility na walang finding na may krimen. Kasi, paano mo masasabi na there is a proposal to commit a coup kung may simple suggestion of withdrawal of support? Ang coup is a sudden, swift attack. Diba? Sudden, swift attack using violence, intimidation, threat, strategy, or stealth against the government, its military installations, or necessary public facilities. A withdrawal of support is necessarily public, so walang stealth or strategy. It is not using violence, it does not use intimidation, it does not use threat. So, yung sasabihin nila na pinag-aaralan nila itong possibility na pwede nilang kasuhan ng mga ganitong klaseng crimes doesn't appear like it's going to fly. Pero bakit nilalabas pa rin? O halimbawa, mayroong isang vlogger na di umano'y inaresto. Ito, inireport sa GMA7 na ang isang vlogger na nagngangalang Mike Romero ay ayun, inaresto ng NBI. Isa siyang content creator. Nag-post siya ng larawan na may caption na headshot at may arrow na nakaturo mula sa salitang Bogo papunta kay Pangulong Bongbong Marcos.
Pinalitan later on ni Romero yung caption pero hindi pa rin binago ang larawan. So anong ibig sabihin ng salitang bogo? Ops. O para dun sa mga anong ibig sabihin ng salitang bogo? It means, well, from what I understand, it means somebody who is unintelligent. So, ito ba ay ang sabi ng mga umaresto, ang NBI, is that there is a threat to harm the president. Kasi may arrow, tapos sinabi bogo. But bogo means stupid. Or walang alam. Diba? Tama. Maraming salamat kay Ma'am Marites, kay Ma'am Emma, kay Tiramisu Cake, at kay Lucky Kitty Cat. Yes, exactly. It means bobo. But so what is the crime? Hindi sinasabi ng mga NBI. Ang sinabi lang ay inaresto dahil walang dahilan. Dahil nga dun sa kanyang pinost, yung content creator na nagngangalang Mike ay pinick up nga ng NBI at for that hindi nakalagay doon sa news item kung ano yung charge at kung ano yung possible crime. So bakit dapat nababahala tayo dito sa dalawang pangyayari? Hindi nga, I would not advise anybody to post that way. Hindi ko inaabisuhan ang kahit sino at hindi natin ini-encourage yung mga ganyan. Gayon pa man, naiintindihan natin ang bugso ng damdamin ng maraming tao, lalong-lalo na kung ating Pangulo, leader ng ating bayan, pinuno at tumitindig bilang ama ng ating bayan, ay gumagawa ng mga bagay na parang hindi nga parang hindi natin nakikita na karapat-dapat or hindi natin nakikita yung wisdom ng kanyang ginagawa. So, ano yung iba pang pwede nilang ikaso? Ito ay maaaring sabihin nila na inciting to sedition. Pero sige, ano ba ang sedition? Kasi yung inciting, of course, yung paghihikayat. Posibleng pumasok yan doon sa tinatawag natin na scurrilous libels. So, ano yung ibig sabihin ng scurrilous libels? Ito ay yung malisyoso at false. Okay? Kasi ang libel, usually, hindi yan totoo. Pero ito, yung parang insulto na napaka-grabe na nagiging malicious at defamatory na siya. So, at pag ginagawa mo yan sa isang opisyal, para ka na ring naghihikayat ng kanyang pagtatanggal or inaantala ang kanyang paggagawa ng mandato. So, ito ba ay maaaring i-consider na inciting to sedition? Ito yung problema. Kasi sa sedition, kailangan tumultuous, violent. So, may explanation ba? Mayroon bang pagpapakita ng violent na uprising or anything like that? Kailangan kaakibat yon para matanggal yung or hindi magawa ng isang opisyal ang kanyang trabaho. So, mayroon po bang ganon? Again, we will have to sedition. Yeah. We will have to seek the guidance of the Supreme Court. So, ano yung guidance na nakikita natin? Sinasabi parati ng Korte Suprema, hey Bart, sinasabi parati ng Korte Suprema na mayroon tayong karapatan magsalita at magpahayag. Kaya yun ang una at dapat nananaig na rule. The right to speak out publicly, particularly on matters of grave concern, sabi ng public interest, sabi ng Korte Suprema ay isang karapatan na dapat pinoprotektahan.
Mayroong bang mga instances na hindi na protektado yung iyong speech? Oo, kapag libel na nga. So, ang scurrilous libel ba ay yung pagtatawag na BOGO ang ating Pangulo? Would that constitute a scurrilous libel? Kung ito ay may malis at patungo doon sa kanyang pagpapatanggal or mayroong public uprising. Kailangan you're encouraging other people to commit sedition. Sedition is a crime involving a public uprising to prevent the execution of laws, elections, or to attack public officials. Again, dahil nga ang ating Korte Suprema ay killing towards the protection of our right to free speech, hindi po likely yan. But merong dahilan kung bakit nilalabas ang mga incidents na ganito at nagpapahiwatig na ito ay paparusahan kahit po malayo pa or hindi likely na ma-convict ang mga ito. So, bakit nilalabas yan? Ito ang ginagawa nilang at tinatawag nilang chilling effect. Kung sa tingin kumbaga nire-remind ng administrasyon na ayan, baka pa-pick up ka namin sa NBI kung ikaw ay magpo-post ng katulad ng ginawa nitong isang vlogger na ito. Or maaari ka ring maimbestigahan doon for suggesting that the military withdraw support. Sabi ni Coach Potato, di yung headshot na caption ang threat? Well, what is the ordinary meaning of the term headshot? There are two. One is a criminal offense and the other is not. A headshot is used in photography to indicate that the subject is only showing the upper portion of the body, particularly from the neck up. Okay? Diba? So, it will be up to the prosecution and particularly law enforcement agents to prove that this was really an attempt to threaten or is showing a violent act made towards the president. Remember that the burden of proof is on the accuser, on the prosecution. Okay. So, yes, alam ko na may mga sinabi si Kong Kiko Barsaga ngayong araw na ito. Mayroon yata siyang gustong ihain na complaint for impeachment. Titignan pa po natin yung mga, yung mga detalye ng mga yan. So, hindi ko pa nakita yung kopya ng complaint na gusto niyang i-file. So, right now, we will not be able to make any kind of comment on the complaint itself, on ano yung mga grounds na nilalabas niya. Sabi ni Pabibo, kung sinabi mala Charlie Kirk, yes, ibang usapan na yan. Mas madali patunayan ng prosecution that there is an intention to commit or to speak about. Kasi 'di ba ano yung libel or ano yung threat? Kailangan may salita at may intent. So kung yung salita malinaw na you are pertaining to a violent act,